Naging mabunga ang naganap na ikalawang public consultation ng panukalang Anti-Political Dynasty Bill ng Kamara sa University of the Philippines, Cebu ngayong araw ng Huwebes, Pebrero 19, 2026. Nagtipon ng mga kongresistang miyembro ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms upang talakayin ang panukalang batas sa mga Cebuanos sa Visayas leg ng kanilang regional consultations na layong dinggin ang hinaing patungkol sa pagwawakas ng political dynasty sa bansa. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Cebu News Team kang Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong, ang chairperson ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, na iginiit nito na ang hamon sa kanila ngayon ay ang technicalities ng Anti-Political Dynasty Bill dahil maraming bersyon ang naipasa sa kasamahan niya sa Kamara, katulad na lang kung susundin ba ang 4th degree prohibition o ang 2nd degree civil relationship prohibition. Pero una-una, hindi lang doon sa mga family, yung politika or family background ng mga kongresista. Actually, yung isang challenge ko dyan is, as a chairman, is yung degree of civil relationship. Kasi yun talaga yung number one na inaisip ko na medyo challenging sa akin as a chairman. Kung alin doon ng pagpipili natin, yung 4th degree prohibition or yung 2nd degree civil relationship prohibition. So yun man lang, medyo challenging yun sa akin. Ating napakinggan si Representative Zia Alonto Adyong. Sa kabilang banda naman, nagbahagi din ng kanyang pagmumungkahi si House Speaker Faustino Boji D. III sa importansya ng Visayas sa diskusyon ng panukalang batas sa sentimento ng mamamayan. Pinasalamatan din ni Speaker D ang mga Cebuanos sa pag-welcome sa naganap na public consultation sa tinatawag nitong mahalagang hakbang upang maporma ang batas na naaayon sa realidad ng bawat Pilipino. Ngayon naman po ay lumalapit ang Kongreso sa inyo, mga mahal naming taga-Visayas. Dahil sa inyong tinig at damdamin ay aming pinagpapahalagan at sinasaalang-alang. Mga kababayan, we are serious about passing a fair, just, and implementable anti-political dynasty law in the 20th Congress. Isang batas na maingat na binalangkas, masusing pinag-aralan, at nakaugat sa tunay na saloobin po ng mga Pilipino. Ating napakinggan si House Speaker Boji D. III. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Ken Apor. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!